Naglunsad ang Estados Unidos ng panibagong airstrikes laban sa Iran matapos umanong mapatay ang 2 miyembro ng US military sa isang Iranian attack. Inamin ni Iranian Foreign Minister Syed Abbas Araghchi na maaaring nagkaroon ng security breach sa panig ng Iran. Pinapaimbestigahan ng younger brother niya yung flood control sa kanilang bayan sa Taguig noong 2022 hanggang 2025 na umaabot sa 6 billion. O siguro dapat mag-ready siya doon dahil kapatid niya mismo ang humihingi ng investigasyon. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Hinamon ni Senator Alan Peter Cayetano ang Senate Blue Ribbon Committee na imbestigahan ang flood control projects ng iba pang mga syudad at hindi ang Taguig City lamang. Senator Panglito Lacson, nakatingin ka sa Taguig. Bakit? Boto kasi sa impeachment laban kay Vice President Sara ang talagang pinagkakaabalan mo. President Ferdinand Marcos Jr.'s public trust rating has slipped ahead of his 5th State of the Nation address. Sa loob ng ilang libong taon o ilang mga dekada, ilang mga pastor o mga propeta ang nagdaan at inilathala nila na malapit nang darating ang ating Panginoong Hesus. Ang iba ay pinipredict nila kung kailan nga ba mangyayari ang rapture. Ang iba naman ay naniniwala sila na malapit nang darating ang ating Panginoong Hesus. Ngunit kahit magkakaiba man ang prediction nila, umahantong lang ito sa isang mensahe, ang mensahe ng pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ngunit ito mga kaibigan ang aking mungkahi na binabanggit din mga kaibigan ng Biblia nang walang sinuman ang nakakaalam ang eksaktong petsa kung kailan darating ang ating Panginoong Hesus. Dahil ito mga kaibigan ay isang mapiligro na turo. Kung ipipredict natin ang pagdating ng ating Panginoong Hesus ay marami ang madidiscourage at marami ang tatalikod sa pananampalataya dahil ang inaasahan nilang pagdating ng ating Panginoong Hesus ay hindi nangyari. Katulad na lamang ng great disappointment na nangyari mga kaibigan sa time ni William Miller na predict niya na October 22, 1844 ay darating daw ang ating Panginoong Hesus. At marami ang nagbenta ng kanilang mga ari-arian. Marami rin ang hindi na nag-aral at naghintay na lamang sa araw na iyon. Ngunit sumapit ang October 22, 1844 hanggang sa dumilim at nagtakip silim ay naghintay ng 24 hours ang mga tao sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. At sa pagkakataong ito, hindi dumating ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga naman, marami ang na-discourage, marami ang na-disappoint at marami ang tumalikod sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ngunit binanggit ng Biblia ang mga senyales sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. At ito ang mga sure na mangyayari sa ilang mga minuto bago mag-rapture. Mateo 24 verse 6 to 8. Maririnig na ninyo ang mga digmaan at mga balibalita ng mga digmaan. Ngunit huwag kayong mabalisa sapagkat ang mga bagay na ito ay kinakailangang mangyari. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Ito ay sapagkat babangon ang isang bansa laban sa isang bansa at babangon ang isang paghahari laban sa isang paghahari. Magkakaroon ng mga tagutom at mga salot at mga lindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng mga ito ay pasimula ng sakit na nararamdaman ng isang babaeng mga anak. Kung ating mapapansin mga kaibigan, bago darating ang ating Panginoong Diyos, magkakaroon ng mas maraming digmaan, magkakaroon ng mas maraming kagutuman, at magkakaroon ng mas maraming mga lindol na katulad ng nangyari sa Turkey at Syria noong nakaraang buwan lamang. Kumitil ng napakaraming tao ang lindol na ito na hindi inaasahan na mangyayari sa lugar ng Turkey at Syria. Ngunit ang babala ng ating Panginoong Diyos ay may mas malakas pang lindol pagdating ng panahon na darating ang ating Panginoong Diyos. Nakikita natin mga kaibigan, maliban sa mga pangyayari sa mundo, na mga sinyalis na malapit ng pagdating ng ating Panginoong Hesus, nangyayari rin na nagiging mas malala ang mga masasamang ugali ng mga tao, nagiging mas suwail, nagiging mas makasarili ang puso ng mga tao na binabanggit din sa banal na kasulatan. At ganon din, binabanggit sa banal na kasulatan na maraming mga bulaang propeta, mga bulaang mga church na may papatayo na nagtuturo ng taliwas sa sinasabi ng banal na kasulatan. Gayon din, nagiging mas advance ang mga teknolohiya sa ating paligid na noong unang panahon, kailangan pa ng 10 taon upang mag-increase ang innovation ng teknolohiya. Ngunit sa pagkakataon ngayon, halos minuminuto
ay nagkakaroon ng innovation na nagpapabilis lalo ng buhay ng tao, na nagpapabilis lalo sa pag-advance ng kaisipan ng tao, na isang senyales din na malapit nang darating ang ating Panginoon na binabanggit ni Propetang Daniel, that knowledge shall increase. Ngunit naisip niyo ba mga kaibigan, ano nga ba ang mangyayari ilang minuto sa mga sandali na darating na ang ating Panginoong Diyos? Ito ang mangyayari mga kaibigan. Sa pagdating kasi ng ating Panginoon ay mahihiwalay muna ang mga nananampalataya sa Kanya sa mga hindi nananampalataya sa Kanya. Magkakaroon ng pagtatatak na binabanggit sa libro ng Revelation, ang marka ng halimaw at ang selyo ng ating Panginoong Diyos. Ang makakatanggap ng selyo ng ating Panginoong Diyos ay sila ang magmamana ng langit na bayan, habang sa kabilang banda, ang makaka-receive ng marka ng halimaw ay sila ang mapaparusahan na binabanggit sa libro ng Revelation. Pahayag 7 verse 2, at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa 4 na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Verse 3, huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. Kung ating mapapansin, kaya hindi pa dumarating ang wakas dahil ang mga tao mga kaibigan ay hindi pa nagpasya kung sino ang kanilang susundin. Kung susundin ba nila ang batas ng tao na taliwas sa kagustuhan ng Diyos, o sila ay susunod sa batas ng Diyos na magpapasakop sila sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Dahil binabanggit mga kaibigan sa John 14 verse 15, kung ako'y iniibig niyo, ay susundin niyo ang aking mga utos. At ang 4 na anghel mga kaibigan na nakahawak at nagkokontrol ng mga pagpipinsala ni Satanas, sila ang pumipigil kay Satanas na pinsalain ang buong sangkatauhan. Ngunit darating ang panahon na i-release ng 4 na anghel na ito ang pinsala na darating sa ating mundo. Ngunit hindi ito mangyayari hanggat hindi matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. Ito ay simbolo ng pagsunod sa ating Panginoon. Habang ang isang banda, kung ang lahat ng tao ay nakapag-decide na kung saan sila susunod, it's either tatanggapin nila ang turo na taliwas sa ating Panginoong Diyos at hindi magpasakop sa kanyang pag-ibig, ay sila ay matatakan ng marka ng kaaway, ang marka ng halimaw o sa Ingles, ang mark of the beast. Pahayag 14 verse 9, sumunod sa 2 ang 3 anghel na malakas na nagsasabi, sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at tumatanggap ng tatak sa kanyang kamay at noo. Verse 11, ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay pailan lang magpakailanman. Araw at gabi ay walang kapahingahan ang mga sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang sino mang tumanggap ng kanyang tatak. Oo mga kaibigan, ito ang mangyayari sa huling kapanahunan. At pagkatapos noon, na pag ang lahat ng mga tao ay nakapag-decide na sa kanilang pasya kung ano ang kanilang final na susundin, ay dito na darating ang mga salot na binabanggit mga kaibigan sa pahayag 16 verse 2. Ang 7 salot ay matatanggap ng mga tao na hindi sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Ang una dito, pahayag 16 verse 2, nagkaroon ng mahapdi at nakapandidiring sugat ang mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa kanyang larawan. Isang sugat na hindi nagagaling. Pahayag 16 verse 3, ang pangalawang salot, ibinuhos sa dagat ang tubig ay naging parang dugo ng patay na tao at namatay ang bawat nilikhang may buhay na nasa dagat. Iyan ang pangalawang salot. Ang pangatlong salot, ibinuhos sa mga ilog at mga bukal at naging dugo rin ang mga ito. Ang mga tubig sa batis at sa lahat ng mga katubigan ay magiging dugo ang mga ito. Ang ika-4 na salot, ibinuhos sa araw at ito'y binigyan ng kapangyarihang sunugin ng kanyang matinding init ang mga tao. Nasunog na sila, ngunit sinumpa pa nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihang magpadala ng gayong mga salot sa halip na magsisi at talikdan ang kanilang mga kasalanan at magpuri sa Kanya. Iyan ang mga tao na nakatanggap ng marka ng halimaw. Hindi sila sumusunod sa kagustuhan ng ating Panginoon, kaya naman sila ang nakakatanggap ng mga salot na ito. Ngunit sa kabilang banda,
ang mga taong namarkahan at natatakan ng ating Panginoong Diyos, sila ay magiging ligtas sa 7 salot. At pang-6 na salot, mga kaibigan, ibinuhos sa luklukan ng halimaw at nagdilim ang kaharian nito, napakagat sa labi ang mga tao at sinumpa nila ang Diyos dahil sa dinaranas nilang hirap at taglay ng mga sugat. Gayunmay, hindi rin sila nagsisi at tumalikod sa masasama nilang gawain. Number 6. Ibinuhos sa malaking ilog Euphrates, natuyo ang ilog at nagkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan. At nakita kong lumabas mula sa bungangan ng dragon at ng halimaw at ng bulaang propeta ang 3 karumal-dumal na espiritong anyong palaka. Ito'y mga demonyong gumagawa ng kababalaghan. Nililibot nila ang lahat ng hari sa buong daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito, mga kaibigan, ang simbolo ng pagkakaisa ng lahat ng mga tao na hindi tumanggap sa ating Panginoong Diyos. Ang dragon, si Satanas, at ang mga bulaang propeta, ang mga nagtuturo na maling turo na taliwas sa turo ng ating Panginoon sa Biblia. Sila ay magkakaisa upang labanan ang mga tao na nakatanggap ng tatak ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ito, mga kaibigan, ang promise ng ating Panginoon. Hindi magiging matagumpay ang mga taong natatakan ng marka ng halimaw sa mga taong tapat na natatakan ng selyo ng ating Panginoong Diyos. Na katulad, mga kaibigan, sa panahon ni Moses, ang mga Israelita ay natatakan na hindi mamamatay ang kanilang unang anak dahil sa proteksyon ng ating Panginoong Diyos. At ang mga namatay lang ay ang mga unang anak sa lugar ng Ehipto. Ganon din ang mangyayari sa huling kapanahunan, mga kaibigan. Kaya binabanggit sa pahayag 16 verse 15 to 16, makinig kayo, ako'y darating na gaya ng magnanakaw, mapalad ang nanatiling gising at hindi naghubad ng kanyang kasuotan. Hindi siya lalakad na hubad at di mapapahiya sa madla. At ito na, mga kaibigan, ang huling mga minuto bago darating ang ating Panginoon. Ang 7 salot, ibinuhos sa himpapawid, may nagsalita ng malakas mula sa trono sa templo, naganap na. At ito ang mangyayari, mga kaibigan, sa ilang mga sandali bago darating ang ating Panginoong Diyos. Pahayag 16 verse 18 to 21, kumidlat, kumulog at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Talagang napakalakas. Nahati sa 3 bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Napawi ang lahat ng pulo, gumuho ang lahat ng bundok. Umulan ng malalaking tipak ng yelo na tumitimbang ng halos 50 kilos ang bawat isa at nabagsakan ang mga tao at nilait nila ang Diyos dahil dito. Nakapangingilabot ang salot na ito. Ito ang mangyayari, mga kaibigan, bago darating ang ating Panginoon. Magkakaroon ng matinding trahedya sa mundo, ngunit ang good news, ang mga taong tapat na nasilyuhan ng ating Panginoong Diyos na kanyang mga anak ay hindi makakaranas ng mga salot na ito. At dito nga, ilang mga minuto na lang ay darating na ang ating Panginoong Diyos. At may makikita na parabagang na maliit na kasing hugis ng kamay na madilim na mga ulap. At pagkatapos ito ay palapit ng palapit na nagliliwanag ng katulad ng isang araw sa bukang liwayway. Unti-unti itong lumiliwanag at magkakaroon ng pangyayari na binabanggit sa Mateo 24 verse 27. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Oo, mga kaibigan, magkakaroon ng matinding pagkidlat, paggulog sa lahat ng dako sa mundo at dito parating na ang ating Panginoong Diyos. Revelations 1 verse 7, narito siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata. Maririnig din ang pagdating ng ating Panginoong Diyos. Hindi secret rapture, kundi isang extravagant na rapture ang mangyayari sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Salmo 50 verse 3, ang aming Diyos ay darating at hindi tatahimik. Isang apoy na mamumugnaw sa harap niya at magiging totoong malaking bagyo sa palibot niya. 1 Thessalonians 4 verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Oo, mga kaibigan,
Hindi tahimik ang pagdating ng ating Panginoon. Ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay maingay, may sigaw, kasama ng kanyang mga anghel. At binabanggit din sa Revelation 16 verse 15 nga, magkakaroon mga kaibigan. At binabanggit sa Revelation 16 verse 18 nga mga kaibigan, magkakaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog, mga lindol na hindi pa nangyayari kailanman sa lupa. Ito ay isang pangyayari sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Kapanapanabik ang pangyayaring ito. Mateo 25 verse 31, sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kalwalhatian. Sa pagdating ng ating Panginoong Diyos, ito ay isang malalhating pangyayari. Ngunit ito ang napakagandang bagay. Ito ang pinakapinali sa buhay ng isang tao, ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. At higit sa lahat, sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, ang mga mahal natin sa buhay na nanampalataya rin sa ating Panginoong Diyos ay muling mabubuhay. 1 Thessalonians 4 verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw na may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Oo mga kaibigan, ito ang greatest reunion natin sa ating mga mahal sa buhay na nahimlay na. Pagdating ng ating Panginoon kasi, hindi lahat ay mamamatay. Ang mga taong tapat sa ating Panginoon ay may pagkakataon na mananatiling buhay sila hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Ngunit kahit na tayo may mamamatay at may pananampalataya sa Diyos, ang good news ay tayo rin ay magmamana ng buhay na walang hanggan dahil tayo bubuhayin muli ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ito ang binabanggit ng ating Panginoong Hesus mga kaibigan, mga kapatid. Hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoong Diyos. Darating siya ng katulad ng isang magnanakaw na binabanggit mga kaibigan sa banal na kasulatan sa 2 Peter 3 verse 10. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan na hapit na ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Mateo 24 verse 37. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ang pagdating kasi mga kaibigan ng ating Panginoon, ang mga tao sa araw ni Noe ay ginagawa pa rin nila ang kanilang mga ginagawa. Nag-e-enjoy sila sa buhay na ito na hindi nila iniisip ang bukas. Ngunit tayo maging handa araw-araw dahil anytime darating na ang ating Panginoong Diyos. At ang susi sa kaligtasan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sinasabi ng ating Panginoong Hesus, Juan 14 verse 6, sumagot si Hesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Oo mga kaibigan, ang ating Panginoon siya lamang ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya naman, hinihikayat ka ng ating Panginoon na tanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas. Ang tanong ay, tinatanggap mo ba siya kaibigan? Purihin ang Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.